May mga nagtanong po sa akin, naghahanap daw kasi sila ng mga halamang pangbakod. Meron daw ba akong maisasuggest? Common plants lang ito, pero madalas po nating makikita yan sa mga bakuran. Sinasabing sumisimbolo ito ng change and opportunity, Kaya po, growth, yan po yung mga talagang nire-represent niyang halamang yan. Hello everyone! This is Sir Misunaw, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba pag-uusapan natin? May mga nagtanong po sa akin, naghahanap daw kasi sila ng mga halamang pangbakod. Meron daw ba akong maisasuggest? Well, meron akong mga napiling mga halaman na magandang ipangbakod, at ito po yung ilagay nyo sa inyong mga fence. Yan. Kung may existing fence na kayo, pwede nyo siyang ilagay. Kung wala pa, pwedeng direkta na ipangbakod nyo siya, o yung tinatawag nating hedging, Ang mga halaman na to ay pinili ko dahil sa napakaganda po nung kanilang mga itsura, nagbibigay ng atraksyon, at the same time maganda po yung simbolismo ng mga halamang ito. At maganda yung maibibigay nito sa inyong buhay. Kaya naman, malalaman niya sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pag-usapan natin mga halamang magagandang ipangbakod. Ano nga ba yan? Actually marami po tayong pwedeng ilagay sa ating bakura na halaman, yung sa ating mga fence. Pero ito pong mga babanggitin ko sa inyo, kakaiba po siya, dahil meron siyang mga cultural value, traditional value. May ibig sabihin po yung mga halamang ito na pinaniniwalaan din na nakakapagbigay ng maswerteng aura, sa ating bakuran, sa ating bahay, sa ating garden. Kaya naman po, iikot tayo sa ating garden, at papakita ko po sa inyo yung mga itsura at pag-usapan natin yung kanilang mga simbolismo. Kaya samahan nyo ako. Sa una po nating halaman, ito pong mga gumamela. Ang halamang gumamela po napakaganda, at makikita nyo po siya na talagang kapag halimbawang lumaki, pwedeng gawing bakod sa ating mga tahanan, napakaganda po nung kanyang mga bulaklak, iba't iba pong kulay minsan, depende po sa varieties, napaka-vibrant ng colors, at ito po ay nagre-represent ng divine love, beauty, and purity. Ito nga rin po ay ginagamit sa iba't ibang tradisyon, maging sa aromatherapy po ay ginagamit din yan. Ine-enhance niya po yung pakiramdam, at ginagamit po as a relaxation sa mga may stress, anxiety na pinagdadaanan. Maganda po ito, Kaya naman kapag ito po yung ginawa nyong bakod po sa inyong bahay, pinapalitan niya po ng peaceful harmony yung inyong tahanan. Yan po yung simbolismo ng halamang gumamela, kaya magandang ipangbakod. Sa pangalawa po nating halaman ay ang santan. Maganda rin po ang mga santan dahil po dun sa kanyang mga magagandang dahon, Iba't iba rin po yung klase at varieties nito. Meron pong mga santan na cherry, yung maliliit po yung dahon, at magaganda rin po yung bulaklak nila. Iba't ibang kulay po yung mga bulaklak, depende rin po sa mga varieties nila. Sinasabi po na ang santan ay wina-ward off niya po yung evil spirit, Sinasabi rin po na good luck plant ito, lalo na kung palalakihin sila sa large numbers, or ibig sabihin marami po kayong tanim tapos ipangbabakod nyo, talaga naman pong good fortune yung maibibigay sa inyo. Sumisimbolo po ng fidelity, optimism, joy, at long life ang pag-aalaga ng santan. Kaya naman po kapag nilagay nyo sila sa inyong mga bakuran, tiyak po na maganda yung pasok ng kaperahan sa inyo, at syempre po mas mahabang buhay ang ibibigay sa inyo. Ito pong mga santan, napakagandang atraksyon sa ating garden, Kailangan lang po na itrim sila kapag halimbawa pong lumalago na, kailangan po yung pruning na tinatawag, o pagpapantay, para po mas magandang maging hedge sila or bakod sa inyong bakuran. Sa pangatlo po nating halaman ay ang halamang tea plant or Hawaiian tea plant
or cordyline, yan po yung mga pangalan niyan, ano. Maganda rin po siya, no. Sa iba po, common plants lang ito, no, pero madalas po nating makikita yan sa mga bakuran na nakikita nyo po nakadisplay at nakahilera as bakod. Ang simbolismo po ng tea plant ay talaga namang tinataboy niya po, ano, yung evil and negative energy. Wini-welcome din po nito yung guest, ano, sa pamamagitan po ng pagbibigay ng good luck, happiness, sanctity, blessings, and good fortune. Sinasabi pong ito'y may auric protections din po, ano, na pangtaboy po, no, sa mga masasamang kaaway. Sa Eastern Asia nga po, sa Australia, sa Pacific Island, ay ginagamit po ito as boundary markers, ano, para sa mga property sa mga lupa. Dahil ang paniniwala nga po, kapag ito po ay nilagay at binakod nyo sa inyong mga boundary, talaga namang itataboy po nito yung mga papasok na kaaway, ano. Yung kulay red niya po na kulay, napakaganda po niyan, ano, at napaka-striking, lalo na po kung tatamaan ng magandang sikat ng araw, ano, dahil mas lumalabas po yung kulay. Marami din pong varieties ito, no, pero ito pong medyo may pagka-red, yan po yung sumisimbolo ng fire elements, ano, at sinasabing alab nito yung pagsasama ng pamilya, at yan po yung simbolismong maganda dito sa halamang ito. Kaya po good fortune, good luck din po yung simbolismo, at maganda pong ihilera tong pambakod, ano, dahil isa pong magandang attraction din po yung pag-aalaga ng tea plant. Sa pang-apat naman po nating halaman, ito pong mga crotons, ano, sinasabing sumisimbolo ito ng change and opportunity, no. Kaya po maganda po yung kanyang simbolismo, no, yung ibig sabihin po ng halamang ito. May iba't ibang varieties po yung mga crotons, ano. Sa iba po ang tawag dito San Francisco, no. May mga curly yung dahon, meron naman pong maliliit yung dahon, iba-iba rin po yung kulay, at iba't iba rin po yung talagang makikita yung definitions, ano, nung kanyang mga appearance. Ito pong mga crotons, maganda po siya, no, lalo na kapag halimbawa pare-parehong variety yung itatanim nyo po sa inyong bakod, tapos ititrim nyo po ng maganda. Ang ganda pong tingnan talaga, no, dahil yung kanyang striking na colors, yan po yung pang-akit, ano, at nagbibigay po ng kagandahan sa ating garden. Sinasabi rin po na yung kanyang spiritual energy ay malakas, ano. Yung vibrant colors po ng kanyang mga bulaklak at saka mga dahon, ina-associate po, no, with chakras, no. Yung nire-represent niya po yung mga emotions at energy, no. Yung energy po mula sa center of our body. Yung crotons po na may shade of red, ang kanya pong simbolismo ay safety and security. Kaya pinoprotektahan po niya tayo, no. Samantalang po yung yellow naman po na crotons ay personal power and sense of identity. Kaya po maganda rin po yung mga kahulugan ng mga crotons, ano. Kung atin pong ipambabakod ito, may mga positibong enerhiya din pong papasok sa ating bahay. At sa panghuling-huli naman pong halaman, ito pong mga bamboo, no. Marami pong varieties ng bamboo na pwedeng ipambakod. Meron naman din pong ibang bamboo na sobrang dumadami, no, kaya hindi magandang ipangbakod. Pero meron po na varieties, pumili na lang kayo, katulad ng mga tinatawag na multiplex bamboo, umbrella bamboo, yung fountain bamboo. Yan po yung mga magandang gawing hedge, ano, or bakod sa ating bahay. Maganda po siya dahil ito po ay pwede, no, as a privacy hedging, no, or tinatakpan niya po yung ating bahay, no. Kung halimbawang gusto nyo po yung simple lang at pribadong buhay, maganda pong ifang design itong mga bamboo, no. At sinasabi nga po na ang kahulugan ng mga bamboo ay simplicity and continuous growth, strength, flexibility, growth. Yan po yung mga talagang nire-represent niyang halamang yan. So napakaganda po nito dahil nagbibigay po ito ng good luck, at syempre po nagre-reflect din po sa inner emotions and soul natin, ano, itong mga bamboo. Usually po yung mga bamboo nung araw pa man, talaga pong ito na yung
pambakod, no? Kahit pa raw materials po o plancha, talaga pong yan yung ginagamit as protections po sa ating bahay. Makikita nyo po na minsan bago pa mauso yung mga simento, yung mga bato, ito pong bamboo ang talagang ginagawa po dahil sa kanyang tibay, ano? At dahil nga po sa tibay niya, pinaniniwalaan po na matibay din ang ating buhay at resilience tayo sa lahat ng problemang darating. Kaya po maganda yung simbolismo. Nakakadagdag din po ng atraksyon ito dahil kapag halimbawa po yung inyong mga bakod ay mayroong bamboo, talaga pong nakaka-relax yung pakiramdam, ano, malamig sa mata at ramdam na ramdam mo na parang nasa nature ka. Kaya naman pong kakaibang pakiramdam din po at maganda yung feelings kapag halimbawang inoobserbahan mo at nakikita ang mga bakod na mayroong bamboo. Yan po ang halamang bamboo na talaga namang the best na gawing hedging po, ano, or pambakod sa ating bahay. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na po yung ating video for today at nalaman nyo na po yung 5 halaman na magandang ipambakod sa ating bahay, sa ating garden, ano. And meron na ba kayo niyan? Kung wala pa, alam nyo na, no, yung iba sa atin mga bato yung bakod, ano, pero pwede nyo pong palamutian ng mga halamang yan. So ayan, thank you so much mga ka-MVP sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment. Ito po si Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.